Kaya nga ngayon, pag-uusapan naman natin etong bagong banat po ni BP Sara. May banat po siya sa media. Although it is not directed to anyone, pero may pahaging ho siya sa media. Kaya nga panoorin natin, tingnan natin kung ano ba itong sinabi niya sa media. Ito sa media note. Panoorin natin kasi iba ho yung kanyang pitik dito at saka yung titig niya. Para siya nandidilat dito eh. Parang kayong mga journalist Hindi kasi parang hindi ito, feeling ko lang naman na nararamdaman niya na siya po ay tatadta rin ng fake news kaya binanatan niya na as early as now. Ito Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko ano yan? habain yung aking speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo, sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyo... yun. Alam nyo na. Alam nyo na. So, yung mga asumera. Yung mga asumera dyan. Buhay pa ba yung mga asumera? Yung mga asumera dyan, wag daw kayo nag-a-assume, Iba yung opinion ninyo. Ibig sabihin kasi ng opinion nyo lang yan. Ibig sabihin, it doesn't mean it is the truth. Do not assume that it is the truth. Okay? Ayan lang ay assumption. Ibig sabihin, hindi porket binati-bati ka, o di kaya nakipag-usap sa'yo, nakipag-chat sa'yo, jowa mo na. Kasi mga asumera, ganun di ba? Feeling kagad, jowa na nila Di ba? May mga ganyan tayong kakilala na dati moderator pa nga dito. Moderator dito, feeling nila, porket pinapansin sila, porket binabati sila, feeling kagad nila, ginawa na sila. Kasi pagkakalat nila. Alam mo, ito lang, alam mo, ito, sasabihan ko lang kayo, Secret lang mo ito, Pwede ba wag niyo sasabihin? Okay lang ho ba? Wag niyong kikwento kay Coach Oli na sinabi ko sa inyo to, Si Coach Oli mahilig sa maputi yan. Hindi papatol yan sa maitim. Sa mukhang dugyot. Hindi ho totoo, walang biro, High school pa lang ako, alam mo ba yung mga jowa niya ng puputi? Walang biro. Hindi ko nga, kaya nga nung sinabi kagad sa akin, yung chinismis kagad sa akin, meron daw isang babaeng asumera na ginawa daw siya. Nung pagtingin ko sa picture, alam ko na kagad kung sino sinungaling Hindi ko papatol si utol ng ganun. Parang kinayod sa sa inodoro yung pagmumuka. Walang biro. Malabo. Di ba? Okay, hindi ako nagbibiro, Jay Guevara, tapos ka na kanina, tinapik na kita. Sabi ko, wag kang pautangin ni Randel Bunagad, ini-scam mo lang siya. Wala ka kasi late ka. Anyway. Totoo, Tapos yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, Sabi nga ni BP Sara Duterte, wag mag-a-assume. Hindi ibig sabihin nung opinion ninyo ayun na yung katotohanan. Kasi alam mo sa mundo na ito, grabe ho ito ang mga journalist noon at saka mga media noon. Kung papansinin ninyo, very objective ika nga. Pero ngayon, itong mga media ngayon, nung nagkaroon ng Twitter, naging na sila, medyo opinionated na sila. Hindi kasi maganda yun kung ikaw ay isang nag-news anchor, unless yung format ng iyong programa ay katulad ng programa namin na it's all about opinion,
Kung ganon, walang problema. Pero kasi yung mga nakikita natin sa news ngayon na supposedly sila po ay naghahatid ng balita, iba? Iba na ngayon. Puro na ho sila mga bias at alam naman natin, marami ho sa kanila may retainers. Alam niyo yung retainers? Yung nilalagay sa ngipin? Ito nilalagay sa bulsa. Kaya na lang nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon silang may retainers. Tapos ngayon, naku po, mas matindi kay Tamba. Si Tamba talagang malupit magpa-retainers yan. Kaya nga, Jay Guevara, kung ako sa'yo, dun ka na lang kay Tamba. Kikita ka ng malaki-laki dun. Kasi yung mga kasabayan mo dun, na mga squawking dati, ngayon may mga kondo na. Ngayon may mga kotse na. Oo, ganun. Dati kasabayan mo lang yun eh. Parang nung sinabing squawking si Jay. Joke lang, Jay, ha? Hindi totoo naman eh, di ba? Yung mga kasabayan mo, yung mga pagmumuka, mukhang mga drug pusher sa karsada eh. Pero ngayon, nakakondo na. May mga kotse na binabayaran. Ang kapal nga ng mukha eh. Bumili, utang pa. Akala nila siguro tuloy-tuloy yung retainers nila. Paano kung bigla ho silang biglang ma-realize nung kanilang financier na tayo na, walang kwenta pala itong mga to. Di ba? Oo. Oo nga, yung TBJ, no, may mga car at big bike na ako, pulubi. Yala. Ikaw naman kasi, pinili mo yung walang pera. Alam mo, Jay Guevara, kahit panahon ni Pangulong Duterte, wala. Ang pinakakuripot na politiko, yan, sila Pangulong Duterte, sila Senator Bongo, wala yan. Hindi, yan, tutulong lang yan. Alam mo, ang favor lang na pwedeng mahingi sa kanila, kunwari, hingi ka in favor of another person na kailangan ng tulong sa pagpapagamot. Yan, ano sila dyan, aktibo sila, pero ikaw manghingi ka. Wala. O si Kalbong Bungal dati sa Rex ay grabe saan yun? Hindi, alam mo ang matindi dyan sa Kalbong Bungal na yan, inuna pa yung kondo kaysa sa ngipin. Hindi ko alam kung may agimat ba yung ngipin niya eh. Kaya inunan niya muna yung mali mo, may pagka tinakpan mo ng ngipin yung gilagid nun, mawala na yung pangi-scam niya. Hindi na siya magmumukhang hindi sa tingin nyo, imagine niyo may ngipin yun. Hindi na siya mukhang scammer. Hindi na siya makaka-scam. Di ba? Sabi ni Randel Bunagan, dikit ka lang kay boss, di ka magugutom. Naku, boss Randel, ako nga gutom na eh. Hindi totoo. Wala palpak ito sila sila boss Dada eh. Sabi tsaka to si Jay Guevara may pera ako. Wala na tuloy nagpapakulay ngayon. Dati Randel Bunagan, makulay ang group chat no? Ngayon, wala na. Akala talaga nila milyonaryo ako. Hindi ako milyonaryo, gwapo lang. Mukha lang. Di ba? Pag-aayos lang yan ng filter. Ayusin nyo kasi yung filter nyo. Anyway, tuloy-tuloy natin to ha. Yung ipaghalo ang assumption at opinion. Nako, yun. Bagay yun. Nako. Malawa, never predict. Parang may hugot talaga to si BP Sara pag nagsalita, no? Huwag niyong paghaluin ang assumption at opinion. Magkaiba yun. Halimbawa, opinion mo, may crush ako dito. At napaka nito. Feeling ko, love ako nito. Kasi lagi akong binabati. Lagi akong kinakamusta sa group chat. Lagi akong binabati. Hindi pala sa group chat dyan. Sa, anong tawag mo dyan? Dyan sa chat box. Lagi akong pinapansin. So, naku. So, yun yung opinion, di ba? Ano yung assumption? I-assume mo na ngayon na, uy, si Banat Bay, lagi akong binabati. Siguro, crush ako nito. Magkaiba yun. Huwag nyo ipareho yun. O kayo kasi,
Pinayaran ka daw ng 5 million. Sabi ko nga, sana nga eh. Gusto nyo? Gusto nyo? Meron ako dito. Bahagi ko kayo. 5 million? Ayun, kuripot ano? Hindi, ito di ba tama yung sinasabi ni Jay Guevara? Napakinggan ko yung sinabi niya. Hindi ako papayag ng 5 million. Para ako, sinunog mo na yung sarili mo. Pumayag ka ng 5 million, sinunog mo na ang sarili mo. Kung ako papayag ako siguro mga 100 million, payag ako dun. At least siguro by that time pwede na ako mag-retire from vlogging. Magra-ride na lang ako. Di ba? Pero 5 million, sunog na sunog ka dun. Mantakin mo, Duterte kang nakilala. Lagi mong ini-interview si Pangulong Duterte, kasama po, bigla kang nag-Marcos. Di ba? Nanindigan tayo mula nun, tapos bigla ka magma-Marcos, di nasunog ka nun. Wala nang maniniwala sa'yo. Parang doon si Bungal. Si Bungal, may naniniwala pa ba doon? Wala na naniniwala doon kay Bungal. Yung si Mike Tae, may naniniwala pa doon. Wala nang naniniwala doon. Mga tanga na lang naniniwala doon. Diba? Dati todo-todong puri sa mga Duterte. Ngayon, grabe banat. Dati halos halikan ng puwet ni Pastor Kibuloy. Nung napagalitan. Di ba ano? Kaya ngayon, todo-todo, di ba? Tapos, ang sabi ko sa inyo, yung mga ganyan, wala na naniniwala dyan. Wala nang naniniwala dyan. Kaya ako magpapabayad ako. Ito, sinasabi ko na. Sa mga administrasyon. Kay Tamba. Kay Pangulong Marcos. Kay First Lady Liza Marcos. Kung may plano kayo, 100 million. Hindi ako papayag sa 5 million. Kasi pagka nang humingi na ako, kailangan mag-retire na ako noon. 100 million, pwede na siguro akong pambili ng mga gamot-gamot. Di ba? Pwede na yun. Pagpasensya nyo na pag gano'n, magkalimutan na tayo. Grabe si Banat. Talay. Or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam nyong hindi totoo. Never assume and don't lie. Yan, ha? Paalala lang sa mga media. Sa mga sila Ed Lingaw, yung mga kasama ni Ed Lingaw, di ko alam yung mga pangalan na iba doon. Yung kasama niyang yung dating dilawan na nag-serve kay Pinoy. Sino ba yung pangalan nun? Yung dating ni Ontiveros? Kalimutan ko na. Sa GMA, paalala lang sa Rappler. Mga peking Hindi, napakarami na nilang peking ngayon eh. Kasi alam mo, ito lang meron yang hindi ko na lang muna sasabihin merong isang international news na i-interviewin ako. Taray ni Banat. Hindi, totoo. Kala nyo joke. Totoo yun. Tapos, i-intervene ako. Isa sa mga tanong din. Pag-uusapan daw namin yung tungkol kay Pangulong Duterte, relationship niya sa media noon, tapos si VP Sara Duterte, relationship niya sa media, yun yung mga topic ganun. Siyempre, it's all about PRRD and VP Sara Duterte. Alam mo, sa totoo lang, isa lang masasabi ko, bukas kasi interview Hindi, sabihin ko na ngayon. Bitin, no? Hindi, ito kasi, sabi. Ito lang ang gusto ko sabihin, na gusto ko ring sabihin na ngayon, okay?
Alam nyo, ang Pangulong Duterte kasi, kaya nagagalit ang mga yung mga media. Actually, hindi ko naman masasabing lahat yan bayaran. Hindi naman nung lahat ng media bayaran. Linawin nung natin na not every media bayaran ho yan. Linawin lang natin. Pero bakit ayaw nila at meron silang masasabi mo ng secret agreement with their boss na kailangan ito si PRRD madurog to. Alam nyo kung bakit? Kasi si PRRD po ay Mayel Pau TV, salamat po, thank you very much. Para may magpakulay naman, salamat. Si PRRD po kasi, siya ho ay talagang lahat ng kaniyang polisiya ay may pagka-anti-oligarch. Yung kanya pong mga polisiya, yung kanyang mga ginagawa ay pro-poor. Kaya nga alam nyo, halimbawa, di ba, yung kung pinost ko ito sa Facebook at saka dito sa YouTube, yung sinabi niya tungkol doon sa airport, di ba? Sabi niya pa nga, ang pinakaayoko sa lahat ay yung mga naaapi, yung mga may hirap nating kababayan. Totoo naman, si PRRD talagang malapit ho siya dyan. Mas papaboran at papaboran niya ang mga may hirap o yung mga ordinaryong Pilipino kesa sa mga oligark. Nagkataon po talaga, bahagi ng mga oligarkiya ang mga owner ng mga network. Kaya talagang ayaw nila yan. Kasi nga, pag bumalik si PRRD, alam nila yung mga ginagawa nilang kalokohan, mayayari. Kasi kung maaalala ninyo, yung mga oligarch na pinagbayad ni Pangulong Duterte, tandaan ninyo, they protect each other. Naalala nyo kung sino yung tinaksan niya nun? Di ba? Yung mga Prieto na may-ari din ng Inquirer. Tapos, siyempre, pag nakikita nila yan, may mga kaibigan niyang kapwa, alam mo yun, sa media din, ako. Kaya alam nila na delikado pag ito ang presidente. Baka mamaya, anytime, sila ang madali. Mark Bilandre, salamat po. Hindi ko po sinasabi na sila po ay tax evader, pero gayon pa man, alam mo yun, wala silang, kasi ngayon, sa totoo lang, ngayon, walang problema. Wala sila. Masasaya ho yung mga negosyante na nakakapanloko. Ayan, Philippine Airline. Yan, Mighty Corp. Yan. Diba, yan naman po talagang katotohanan. Yan ho yung mga pinagbayad. Yan ho, tandaan ninyo, yung mga oligarch na yan, yan ho ay mga magkakakilala. Meron pa nga akong alam, di ko na lang sasabihin. Kung sino talaga yung mga nang wala akong ipipresentang ebidensya. Although may kwento sa akin na kilala ko ho yung mga oligarch na malapit ho sa gobyerno ngayon. At sila ho ang kadalasang nakakakuha ng mga proyekto. Kung ikaw yun, tanungin kita, gugustuhin mo ba? Gugustuhin mo ba na ikaw ay mawalan ng proyekto? Siyempre hindi, di ba? Gusto mo tuloy-tuloy. Bakit mo pa babalikin si Pangulong Duterte? Di ba? Siyempre, kahit alam mong palpak ang gobyerno ngayon, pikit mata ka na lang dahil mas okay na yung ganyan. Kahit hindi ganun kaayos, mahal ang bilihin, tayo kumikita. Kasi ganyan na nangyayari pag ang leader ay corrupt. Pag ang leader ay pabaya, walang political will, yung mga mayayaman ay lalong yumayaman. At yung may hirap, lalong humihirap. Lumalaki yung gap. Ngayon, lumalaki na ho yung gap Gap ho ng mga mayayaman at mahihirap. Kaya nga makikita natin yan sa ating society. Makikita natin na pag mayaman ka, bilis mo makalaya sa kaso. Unless kalaban ka. Katulad nila Congressman Tebes. Naku naman, bigla na naman nawawala internet natin.
Nagloloko na naman tong internet natin. Hindi natin alam kung bakit Pero kapit lang ho kayo Pag nawawala-wala, kapit lang kayo. Minsan talaga nawawala-wala Kaya kapit lang Are you going, I'm curious, are you going to buy Attorney Vic book? Uy, by the way, Highway. Pinopromote po natin yung libro ni Attorney Vic. Kinongratulate po natin si Attorney Vic Sa totoo lang, kinongratulate po natin si Attorney Vic at sabi niya, uy, padalang kita ng libro, sabi niya. Sabi ko, pahingi ako ng autograph Tsaka pwede pakitranslate sa Tagalog para mas maintindihan. Siyempre, matinding pagbabasa yun. Hindi, pero antayin natin yung libro na pag hindi dumating, babanatan ko. joke lang Attorney Vic. Hindi, ito. Boss Dada naman Ano naman si Boss Dada, Attorney Vic, padala mo na yung libro sa amin, 5 kami. Pag hindi naging 5 yan, babanatan namin yan. Joke lang. Hindi, basahin nyo po yung libro na yan para malaman natin kung ano ang nilalaman sa Malacanang, yung kanyang experience sa loob ng Malacanang for ilang months ba yun? Ewan ko. Pero parang nakikita ko kasi may mga nabasa ako dapat may dedication. Parang may nabasa ako na parang eto, nung una naman namin nakausap si Attorney Vic, consistent siya sa sinasabi niyang mabuting tao si Bongbong Marcos o kaibigan niya. Yun ang sinasabi niya. Ang talagang parang pinupuntirya niya lagi ay si First Lady. Babasahin natin yon kung anong details nun Kung ano ang details nun kung bakit ganoon. Anong 79 days? Ayun, 79 days na tumagal si Attorney Vic. Kaya lang, ang gusto kong kwento doon yung yung before Manalo at saka yung hindi lang yung after Manalo ni Marcos. Importante kasi yung before 'di ba? Sabi nga nila, importante yung process kung paano at ano ang ginawa niya at kung gaano sila kalalim, 'di ba? Kung sila ba ay malalim na magkasama ng ni BBM at ano ho ang kanyang masasabi ngayon. At saka yung kanyang pananaw ho sa mga nangyayari ngayon. Makita natin yun. Tingnan natin, basahin natin. I will reserve my judgment after reading the book. Pero ako, I promote it because you have to read everything, 'di ba? Basahin ho natin ng lahat ng mga mababasa nating para ho tayo'y lumawak ang ating kaalaman. 'Di ba? Tuloy natin, tuloy. Hayaan mo. Ta-translate daw. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition, and we all want to see you as award-winning journalists in the future, not just for national awards, but of course, for international awards. Sa ating... Alam mo, sabi nito isa, ikaw ba, Nanbay, kailan ka gagawa ng book? Ako gusto kong gumawa ng book. Hindi, totoo, pangarap ko yan nung bata ako. Gumawa ng libro. Sumusulat na nga ako nung bata ako gusto ko talaga gumawa ng libro. Ikikwento ko lang yung mga buhay ko. Biography of Banat Bay. Paduy, Kaya hindi natutuloy. Kasi pambira. Hindi naman libro yun, Diary yun, Magkaiba naman yung libro sa diary. Hindi, biography yun. Kayo naman. Maano naman kayo. Pero biro ko lang kayo,